Confessions. Ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Habang kinakalinga mo yung anak ko, ay napapabayaan mo na pala yung sariling mga anak mo. Para sa aking kasambahay, Ate Mabel, 3 taon ka nang nagbibigay serbisyo sa pamilya ko. Pero kahit kailan, hindi ko magawang sabihin yung kinikimkim ko tungkol sa'yo. Oo, nagseselos ako. Nagseselos ako sa presensya mo. 2022 nang hinire kita. Unang kita ko pa lang sa'yo, hindi na ako nagdalawang isip na kunin ka dahil bukod sa na-refer ka ng kaibigan ko, ramdam ko rin naman na mabuti kang tao. Sa edad mong 47, walang duda na kaya mong gawin ang lahat ng klase ng trabaho. Pero since may 1-year-old akong anak, gusto ko sana na sa kanya lang ang focus mo. Hindi na rin naman siguro yan lingid sa iyong kaalaman na kinakailangan ka talaga naming mag-asawa dahil umaga ang pasok niya at panggabi naman ako. Kumbaga, yung mga oras na sana ay nasa bahay lang kami ay nakalaan na lang sa pagpapahinga. Kaya kailangan namin na mag-aalaga sa anak namin. Okay ka naman. Wala akong makitang mali tungkol sa'yo. Sa katunayan, ang galing-galing mo. Pero kalaunan, hindi ko maiwasan na makaramdam ng selos at inggit sa'yo habang lumalaki yung anak ko. Oo, sabihin na natin na mas madalas kayong magkasama. Pero normal ba na halos ikaw na yung kilalanin niyang ina? Masakit para sa akin na nagtatrabaho ako para sa anak ko at wala akong masyadong oras para sa kanya. Pero mas masakit yung mas komportable siya sa iba. Kapag nire-review ko yung CCTV, nakakaramdam ako ng insecurity habang pinapanood ko kung paano kayo magharutan. Kung tutuusin, ganun ang pangarap ng setup ng mga katulad kong magulang na kumuha ng babysitter. Pero sa panig ko, selos at bigat talaga yung nararamdaman ko. Sinusubukan ko naman na mapalapit yung loob ng anak ko sa akin, pero alam kong may kulang. Ultimo sa simpleng pagpapabukas ng candy, aagawin pa niya sa kamay ko para lang ipabukas sa'yo. Maski sa pag-inom ng vitamins, ayaw niyang hindi ikaw ang nagpapainom sa kanya. Alam ko ina ka rin, at alam kong nakakaramdam ka. Kaya hindi mo may aalis sa akin na mag-alala. Pero sa kabilang banda, hindi ko magawang magalit sa'yo. Paano ko naman kamumuhian yung taong nagbigay ng kalinga at pagmamahal sa anak ko? Paano ko naman sisisihin yung taong ginagawa lang ng may malasakit ang kanyang trabaho? Hanggang sa umabot ako sa puntong natauhan ako. Isang beses, nung hindi sinasadyang may nabasa ako sa cellphone mo. Mensahe ng isang binatilyo na tila nagrereklamo. Diyan ka na lang habang buhay. Huwag ka nang babalik dito. Kaya na namin nang wala ka. Ayos lang kahit hindi ka namin kasama sa Pasko. Diyan ka na lang sa batang inaalagaan mo. Sana, alagaan ka rin niya pagtanda mo. Grabe. Sa pagkakataong yun, nakaramdam ako ng bubog sa puso ko. Ina sa ina. Ngayon, mas nararamdaman ko na yung hirap at sakripisyo na meron ka. Na habang kinakalinga mo yung anak ko, ay napapabayaan mo na pala yung mga sariling anak mo.
Pero ngayon, mas nakakaramdam ako ng inggit sa'yo. Paano mo nagagawa yan? Paano ba maging ulirang ina katulad mo? Paano ba maging matibay ang loob para sa mga anak mo? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Pero umaasa akong matututo ako sa'yo. 3 taon na pala simula nung huli mong uwi sa Zamboanga. Kaya nung nakaraang Pasko, pinayagan kitang makauwi sa kanila. Sa tunay mong mga anak, sa totoo mong pamilya. Basta, gaya ng sabi ko sa'yo, ipangako mo lang na babalik ka. Pagkakataon na rin siguro ito para sa kanya-kanya nating pamilya na muli tayong magkasama-sama. Yes, it's me. Ang bitter mother na pinipilit magpaka-better. Aileen.